Dear Kuya Poy, ako po si Virgie, 36 years old mula dito sa probinsya ng Bicol. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programa ay tungkol sa lamat sa samahan ng aking pamilya na kahit kailan ay hinding-hindi na malilimutan at mawawala pa. Ang totoo po kasi niyan ay na-stroke ang biyenan kong si Nanay Linda. Matapos nga ang pangyayaring yun, ay kinuha siya ng mga anak niya para alagaan ang kanilang nanay. Pero bago po ako magpatuloy ay kaunting background lamang din po. 8 ang anak ni Nanay Linda at ang nag-iisang lalaki ng biyenan ko ay ang asawa ko. Ang totoo po niyan, Kuya Poy, 5 sa mga hipag ko ay kasama namin ng mister kong si Ben na nakatira sa isang subdivision. Lahat naman sila ay may kanya-kanya na ring pamilya. Sa isang hipag ko nakatira ang nanay ni Ben. Inaalagaan naman siya ng maayos. Ang totoo nga po niyaan ay nagsasalitan pa nga silang magkakapatid sa pag-aalaga ng biyenan ko. At alam kong hindi naman siya pinababayaan ng mga ito. Habang ang pinakaambag naman ng mister kong si Ben ay siya ang lahat ng gumagastos at bumibili ng gamot ni Nanay Linda. Bukod dyan ay si Ben na rin ang nagbabayad sa kanyang physical therapy, pati na rin sa kanyang mga pagpapacheck up. Hindi naman ako tumututol sa ginagawang yan ng asawa ko. Pero nang dumalaw si Ben sa Nanay Linda niya, ay nakita raw niyang malungkot ito kaya naman hindi nito maiwasang maawa. Pagka-uwi pa lamang ni Ben sa bahay namin, ay sinabi niya sa akin na gusto niyang doon muna si Nanay Linda. Kukunin niya muna sa kanyang kapatid para sa amin patuluyin. Kuya Poy, sa pagkakataong ito, ay kinwestiyon ko si Ben. Kesyo hindi naman ito pinababayaan ng kanyang mga kapatid. Given naman na siya na ang umaako sa lahat ng gastusin pagdating sa gamot at medical expenses nito. Hindi po nagpatinag si Ben. Imbes na makinig sa akin, ay kinumbinsi pa rin niya ako na tutulungan naman daw siya ng kanyang mga kapatid na maalagaan ang kanilang ina sa aming tahanan. Pero sa kabila niyan ay humindi pa rin ako sa kagustuhan ng asawa ko. Pero kinaumagahan pagising ko ay nakita kong inililipat na ni Ben ang mga gamit ng biyenan ko dito sa bahay namin. At dahil nga po sa nangyari, agad akong kumilos, saka ko naman nilayasan ang aking asawa sa aming bahay. Siguro dahil na rin sa pagkadismaya ko sa kanya. Kuya Poy, 2 araw akong hindi umuwi sa aming tahanan. Pero nang bumalik nga ako sa bahay, akala ko ay maabutan ko pa ang biyenan ko. Pero wala na pala ito, at pati ang kanya mga gamit. Nalaman ko na lamang na kinuha na ulit siya ng mga hipag ko. Kuya Poy, ang punto ko kasi, ang dami ko naman kasing mga hipag at nakikita ko naman na hindi nila pinababayaan si nanay. Ang problema lang kasi, itong si Ben, hindi siya nakinig sa akin na kesyo ayoko ngang tumira sa bahay ang kanyang nanay. Dahil tuloy sa nangyari, pakiramdam ko ay ako ang kontrabida sa pamilya ng asawa ko. Kaya naman hindi na ako makadaan dito sa subdivision namin. Sa totoo lang, Kuya Poy, nahihiya ako sa inasal ko ng pagkakataong yon. At alam kong napakabastos ng ginawa kong yon sa pamilya nila Ben. Kung nakinig lang rin naman kasi sa akin sana si Ben, ay hindi na sana umabot pa sa ganito ang sitwasyon. Idagdag pa na hindi rin magiging awkward ang pakikitungo ko sa mga hipag ko. Alam ko na maraming nagalit o nainis sa ikinwento ko, pero sana naman po ay maunawaan ninyo kung saan ako nanggagaling. Hanggang dito na lamang ang storyang ibabahagi ko sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Umaasa po ako sa iyong payo, Kuya Poy. Lubos na gumagalang, Virgie.
Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi nitong si Virgie tungkol sa kanya at sa pamilya ng kanyang asawa na si Ben. Alam mo, Virgie, ito yata ang isa sa mga pagkakataon na naglakas ka ng loob na humingi ng payo, pero alam mo naman from the start na yung payo ay magiging laban sa'yo. Alam mo naman kasi na may mali talaga doon sa ginawa mo. Hindi pa pwede na porke ikaw ay nagbibigay na o yung asawa mo ay nagbibigay ng suportang pinansyal sa kanyang ina, ay doon na nagtatapos ang pagseserbisyo sa ating mga magulang. Ha, Virgie, alam mo, doon ka kinulang sa kaalaman na bukod sa pinansyal na aspeto ng ating pagtulong sa kahit sinong miyembro ng ating pamilya ay kailangan din mas maganda at mas mararamdaman natin kung meron yung pisikal na pagseserbisyo. Oo, para sa kanyang nanay, para sa tatay, kung ano man. Pero dito kasi yung mother-in-law mo na may sakit, ang gustong alagaan naman ni Ben. Sabi mo nga, ganito ang sitwasyon ninyo, nakatira naman kayo sa loob ng isang subdivision kasama ang iyong mga sisters-in-law. Okay? Kumbaga, palipat-lipat si nanay para maalagaan. Tapos, ang sasabihin mo lang, si Ben naman ang gumagastos sa lahat ng bakit dito patitira? Bakit nga ba hindi? Ha, Virgie, bakit hindi pwedeng alagaan ng asawa mo yung sarili niyang ina? Sino ka para pigilan yan? Ha? Para bang bayaran lang yung kanyang mga kapatid na kayo mag-alaga dyan, dadalaw lang kami, hindi welcome si nanay dito sa bahay ko. Talaga medyo mabigat-bigat yung ginawa mo kay Ben at sa kanyang mga pamilya. Kahit ako ang asawa mo, hindi ko matatanggap yung ganyang klase. Kasi nga gusto lang rin naman bilang anak nitong si Ben, nauunawaan ko siya na magsilbi sa kanyang nanay. Bukod doon sa kanyang ginagawang pagtulong ng pinansyal sa kanya, sa pagpapagaling niya, sabi mo nga sa therapy, sa gamot, sa kung ano pa man, mga gastusin ng nanay niya. Grabe ka naman. Hindi ba pwede ilang araw lang? Tapos, doon naman, gusto niya makapiling yung nanay niya. Gusto niyang gumising sa umaga na makakakwentuhan niya yung nanay niya. Anong masama roon, Virgie? Okay? Kaya ikaw, kung ano man ang issue mo, kasi sabi mo, wala ka namang issue sa mga in-laws mo. Ngayon, yan, meron na. Hindi pala welcome ang isang nanghihinang matanda o nanghihinang tao may sakit sa pamamahay mo. Ikaw ang may problema. Sina Ben, wala silang problema. Maganda ang ugali nila, maganda ang pagpapalaki sa kanila. Ngayon, Virgie, ikaw ay magpakumbaba ka. Kung hihingi ka ng payo sa akin, magpakumbaba ka, humingi ka ng dispensa doon sa masakit na ginawa mo. Nanay nila yun, hindi ibang tao yun. Ha? Magpakumbaba ka sa asawa mo at ganun din sa mga kapatid niya. Okay? Bumawi ka hanggat maaari. Yun lang ang masasabi ni Kuya Poy dyan sa pinasok mong katarayan o kataasan, katayugan. Magpakumbaba ka. Yun lang. Dear Kuya Poy,